Okay mga kapatid, tayo muna tumayo. Tayo ay mananalangin. Tayo mananalangin sa ating Sunday School. Brother Darwin, paki-pray lang kapatid. Wala si Randy. Lord, maraming salamat po sa mga ganito. Yes. Nandito na kami muli, magtipon-tipon upang ikaw ay pasalamatan sa araw-araw na pagpapala at paggabay mo sa amin. Yes. At sa pag-umpisa ng aming Sunday School, Panginoon, ikaw ang tinatawag ng mamumuna at yung presensya nandito. At ibasbas mo ang banal na Espiritu sa amin upang lalo namin maintindihan ang bawat salita, talata na ibibigay ng aming pastor. Yes, Na ginagamit mo upang may parating sa amin ang iyong mga salita. Ito po ang aking inilalanin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Thank you. Maaari na kayo magsupo. I hope nabigyan kayo ng kopya ni Sister Erlene. Meron tayong bagong series ng lesson na aralin. Sunday School is time for Bible study, especially Bible doctrine. Pagka worship service kasi, ang mga mensahe depende sa sitwasyon, depende sa dumarating. Pag may bisita, pinaprioritize natin. So kapag wala tayong Sunday School, hindi tayo makakausad sa doctrine. No? At saka mahirap din ituro yung doctrine sa worship service. Kasi pagkaraniwan may mga dyan, bisita. No? Kaya hindi tayo pwedeng lumalim. Kumbaga itong Sunday School talaga, ang pagkakataon natin na matuto ng malalim na doktrina. No? Okay, aralin natin ngayon yung isa sa pinakamahalagang paksa sa Bible. Ang tawag dyan the person and work of Christ. Kasi kung tutusin mga kapatid, marami namang reliyon sa mundo, lalo na yung under umbrella ng Christianity, pero marami pa rin ang mga maling turo patungkol sa Panginoon. No? Meron ding hindi Christianong reliyon, naniniwala din sila sa God the Father, pero binabaliwala nila ang Panginoong Jesucristo. So ngayon, simulan natin yung pag-aaral, lalo na magpapasko. Di ba? Ang dahilan naman talaga kaya may Pasko, minsan nakakalimutan yan lagi ngang naiisip, Christmas party, Santa Claus, Christmas tree, 13th month, bonus, pagka exchange gift, hindi nila alam ng talagang rason ay ang Panginoong Jesucristo. So aralin natin, no? Ang una natin yung aralin na paksa, kuha kayo ng kopya, no? Kung makakuha kayo ng kopya, gusto nyo iuwi nyo, kasi maring hindi natin matapos ngayon. And then, nadalhin nyo lang next Sunday, no? Para hindi na tayo nagpapa-Xerox. Medyo may halaga rin yan. Okay, unahin natin aralin yung tinatawag na divinity and sonship. Ang Panginoong Jesucristo, pag nabing divinity, sinanibus niya sa salitang deity. Kailangan familiar kayo, no? Ito pa maganda sa Sunday School. Meron tayong tinatawag na terminology. Na lagi pagka una kong gagamitin, papaliwanag ko muna ng malalim, and then sa mga susunod, ina-assume natin na alam nyo na. Katulad yan, divinity, ibig sabihin yan yung deity, no? Pagka-Diyos. Yung sonship, paano siya naging anak ng Diyos? Maraming nalilito dyan. So, una nating aralin ngayon, hopefully, kahit ito yung matapos natin, yung pre-existence, no? Ng Panginoong Jesucristo. Bakit mahalaga yung kanyang pre-existence? Pag namin pre-existence, ng Panginoon ay nandiyan na bago sa pinanganak. Kasi marami nga naniniwala sa Panginoon. Unang-una, no, merong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siya talaga yung pinanganak. Kasi 2,000 taon na nakakaraan. Tapos dahil sa tindi ng katotohanan na tinuturo ng Biblia, ayaw na nilang paniwalaan. Na siya pinanganak ng isang birhen, no? Dinideny nila talaga. Kaya lang ang matindi sa Kristiyano, habang may nagdi-deny, lalong nagpupursige yung mga Kristiyano na hanapin yung mga ebidensya na totoo talaga siyang ipinanganak. At yan, hindi na talaga hindi na madi-deny ngayon. No? Kasi sa Israel, ang daming nahukay na mga lugar, pinatunayan na nandiyan siya. Maliban sa Bible, tayo kasi ang basihan natin lahat sa Bible. Pero yung hindi naniniwala sa Bible, meron pang ibang ebidensya, yung mga artifacts, yung mga archaeological site, at saka yung mga sinulat din ng ibang historian na hindi naman disciple ng Panginoon. Na-prove na talaga. No? Kaya lang, ito nga, bakit importante? Tingnan nyo letter A, no? Nakalagay dyan, if our Lord had no existence prior to His incarnation at Bethlehem, the Christian claim that He came to be a living revelation of God is at once invalidated. Tandaan nyo salitang invalidated. Nawawalan ng saysay. Nawawalan ng kabuluhan. Na naniniwala tayo na si Kristo ay siyang kapahayagan ng Diyos. Tandaan nyo, isa sa title ng Panginoon, siya yung nagpakilala sa atin sa totoong Diyos. Ngayon, kung hindi siya nag-exist dati pa,
hindi siya pwedeng magpakilala sa Diyos Ama. Tandaan niyo mga kapatid, no? Parang ganito yan eh. Kunwari ako, ay anak ng tatay ko. Kunwari tatay ko naging presidente, no? Now, kapag ako ay magkukwento lang patungkol sa tatay ko, may kukwento ko mula lang nung nagkaisip ako. Hindi nga mula nung pinanganak ako eh. Kunwari pinanganak ako ng tatay ko, 30 years na siya nung pinanganak ako ng nanay ko, no? So wala akong alam dun sa 30 years bago ako pinanganak. Pati dun sa pinanganak ako hanggang sa ilang taon ba nagiging seryoso ang tao, no? Kunwari 15 years old. O yun lang ang kaya kong ikwento. Ngayon, kung ang Panginoon ay hindi siya kasing sabay ng Ama, at sasabihin natin nagsimula lang siya nung pinanganak siya ni Maria, abay, 10,000 taon ang layo niya, no? O milenya ang layo niya sa Ama. Hindi niya pwedeng ipakilala, no? Ano pa? And his own claim to have revealed the Father, yan babasahin natin yung isang verse, in an intimate sense, yung talagang siya, pag pinakilala niya ang Ama, kilalang-kilala niya, is abrogated. Salitang abrogated, mababaliwala. Basahin natin yung John 1:18. Napakaganda nitong mga paksang ito. Ito hindi lang para tumibay kayo, kundi para pag kami nagtanong, kaya nyo na rin ipaliwanag mga kapatid, no? Anong sabi ng John 1:18? Bagamat hindi direkta, no man hath seen God at any time. Kahit na si Moses, hindi nga nakita ang Diyos eh. Kahit na sinulat niya yung patungkol sa ibang bagay sa Diyos, hindi kumpleto yun. Wala pa sa 1%. Ang malalaman natin sa Diyos, kahit mabasa na natin ang buong Bible. No? Pero, mayroong isang persona na nag-i-exist kasabay ng Ama. No? Ang nakalagay dyan, no man hath seen at any time, God at any time, including Moses, Abraham. No? The only begotten. May mga kapatid sa Bible, importante yung salitang begotten. No? Hindi lang begotten sa Tagalog yan, kundi isa-isa, wala na siyang kasama. No? Anak talaga siya ng Diyos. And then, ang sabi pa diyan, which is in the bosom. Ano yung bosom? Katabi siya lagi ng Ama, no? Sinapupunan o sa dibdib, no? Of the Father, yun yung salita ngayon, he hath declared him. Yung talagang ibig sabihin ng declare, he hath revealed him. Siya yung nagbubulgar, siya yung nagpapakilala sa atin kung sino yung Ama. Balik kayo sa verse 1, bagaman hindi nakalagay sa lesson natin. In the beginning was the Word. Si Kristo yan, yung verbo. The Word was with God. Ang tawag dyan, eternity. Magkasama na sila, wala pa yung nilikha. And the Word was God. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay nag-i-exist na bago siya ipinanganak. Tatandaan nyo, bilang Kristiyano, huwag tayong makontento na ligtas lang tayo. Kailangan mag-aral pa tayo para magamit tayo ng Diyos. Kasi mapunta kayo sa ibang lugar, bigla kayong sinabihan na, ay si Kristo, ano yan eh, naging anak lang niya ng Diyos mula nung pinanganak siya ni Maria. Hindi totoo yun. Hindi pa siya pinapanganak ni Maria, anak na siya ng Diyos sa pagka-Diyos. Naging anak siya ng tao, isa sa title ng Panginoon Son of Man, nung pinanganak siya ni Maria. Minsan akala natin ganun lang kasimple, no? Pero pagka naka-enkwentro kayo ng mga matitindi sa debate o sa filosofiya, kailangan nating maunawaan to. Okay, punta tayo sa letter B. Much of the revealed purposes of God will be annulled. Alam mo, annulled? Ang alam nyo lang sa annulled, sa marriage, no? Yung ibig sabihin ng annulled, mababaliwala rin kung ano yung mga binanggit ni Kristo patungkol sa Ama. Kasi pwede mo siyang debatein eh. Ay, di mo naman kilala ang Ama eh. Wala ka naman nung nag-create siya eh. Hindi. Kasama talaga siya. Actually, siya kayong nag-create. Sabi ng John 1:1 verse 2 at saka 3, no? If it could be proved that our Lord was not the second person of the sacred Trinity. Tandaan nyo, alam nyo, another doctrine yan, aralin natin ng matagal-tagal, no? Yung Trinity. Pero wala pa tayo doon. Kailangan muna, ito muna ang aralin natin kasi dito nakasalalay yung kaligtasan natin, no? At alam nyo, lagi ko sinasabi sa inyo, the key, ang susi sa lahat, si Kristo. Sana maunawaan yung John 14:6. Jesus said, I am the way. Akala natin ang way doon, salvation lang. Ano no? He is also the way to know God. Jesus is also the way to know man. Para maunawaan natin ang tao, no? Jesus is also the way to know truth. Lahat yan, no? Kaya nga nakalagay dyan, kapag siya ay hindi mo na prove na siya ay kasama na ng Ama,
maanal yung mga pagkakakilala natin sa Diyos. Sasabihin natin, hindi kumpleto. No? Actually, kahit sa mga tao ganun eh. Kaya nga ang Panginoon, kinailangan pa niya ng 4 na manunulat para ikwento yung buhay niya dito sa mundo. Di ba? Yung Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Pero hindi pa kumpleto yun. Anong sabi ni John? Hindi lahat ng patungkol ginawa ni Kristo yung nakasulat. Kasi pag sinulat, hindi kakasa sa buong mundo. Yung buhay pa lang niya sa mundo yun, ha? Kaya how much more yung patungkol sa Diyos? Kung hindi natin talagang maunawaan. Kaya nga pinadala na. Dinidiin ko lagi sa inyo, pag nagpipreach ako na yung iba, salamat, pag kinikilala ang Panginoon na siya'y tagapagligtas, tama naman yun, pero isa lang yun. Ang isa pa talaga sa malalim na misyon ng Panginoon, ipakilala sa atin ang Diyos na hindi nakikita. So ang tawag kay Kristo, siya ang Diyos na nakikita. No? Sa pamamagitan niya, makikilala mo ang totoong Diyos. Okay, punta tayo sa letter C. Therefore, we need to give full attention. No? Attention. Parang ibig sabihin niyan, magbigay ka ng oras, effort, no? To scriptures na nagpapakilala na siya ay nandito na bago pa ang lahat. Okay. Total, nasa John tayo. Unahin na natin si John. Makalagay kasi dyan sa number 2. Unahin na natin number 2 kung naka-open tayo sa John. Ang sabi ng John 1:2, the same was in the beginning with God. Doon pa nga lang sa verse 1, yung salitang the word was with. Yung nabing with, kasama na. Tapos sabi pa ng verse 2, siya rin, yung word, was in the beginning with God. So mga kapatid, pre-existent. Pre-existent siya. Ibig sabihin, kaya tama yung nauna siya kay Moses, nauna siya kay Adan, nauna siya kay Abraham. Pero yung mga Pariseo, nung sinabi ni Jesus, yung nga tatay niyo, si Abraham tuwang-tuwa na makita ako at nakita niya ako, abay, nagwala yung mga Pariseo. Sino ka? Nasabing wala ka pang, ilang taon na sinabi nila, 40 years or 50. Wala ka pang 50. Nakita mo na si Abraham, 2,000 years ago na siyang nabuhay. Lalo dinihin ng Panginoon. Bago pa si Abraham, ako na. I am. So yun ang tinatawag pre-existent. Ang pinag-aaralan muna natin, si Jesus ay nandiyan na. Kaya kung ako sa inyo, abay, kikilalanin ko si Jesus. Biro mo, from eternity pala, nandiyan na siya. So siya ang totoong may karapatang magturo sa atin ng katotohanan. Kasi from eternity, nandiyan na siya. Ngayon sabi, hindi, ayaw ko kay Kristo. Gusto ko kay God the Father. Tama naman na si God the Father, nandiyan na nung simula pa. Ang problema, hindi siya makikipag-usap sa'yo ng direkta Hindi siya makikipag-usap sa'yo. Kasi sabi nga niya walang nakakita sa Ama. No? Kasi mamamatay ka pag nakita mo siya. So, ang paraan ng Diyos para makilala mo siya, tingnan mo yung anak niya. Pero ang daming reliyon, binabaliwala si Jesus. Kaya mga kapatid, hindi natin sila kinagagalitan. No? Nalulungkot lang tayo. Pero minsan, mas masipag sila mangaral sa atin Ay, mga iglesia, yung mga Jehovah's Witnesses, sabihin na natin, yung mga Muslim, mas matindi sila mangaral sa atin paano nila malalaman ng totoo na nilalaktawan nila si Jesus? No man cometh unto the Father, but by me. Sabi ni Jesus, no? Okay, so yun ang sinasabi na number 2, His association with God the Father in the work. Tuloy natin sa verse 3, para bago tayo malis dito. All things were made by Him. Naniniwala na kayo? Isa sa katunayan na Diyos si Kristo, ginagawa niya yung ginagawa lamang ng Diyos. Ano yun? Naglilikha. Yung sabi niya lahat. No? Lahat ay nilikha. All things were made by, pag nabing by, siya ang lumikha. Without Him was not anything made that was made. Dapat may utang na loob tayo sa Kanya. No? Hindi lamang dahil nabuhay tayo, kundi may mundo, may halaman, may animals, may hangin. Lahat yan ginawa niya. Tapos lalaktawan mo siya. Ibabaliwala mo siya. Kaya mga kapatid, nakakalungkot yung maraming religion. Dapat natin silang i-reach out. Bagamat natutuwa tayo na masigasig sila sa paniniwala nila, pero hindi nila makukuha yung katotohanan. At lalo hindi sila maliligtas. No? Punta natin si Colossians. Si Colossians chapter 1 verse 17. Na kung kayo ay talagang seryoso sa pagkilala sa Colossians 1:17, lagi niyong tatandaan yung mga verses na yan. Ang sabi ng Colossians 1:17, and He, si Jesus ang pinag-uusapan dyan, is before all things. Ibig sabihin, pati anghel, nauna pa siya sa anghel. No? Nauna pa siya sa anghel, kaya nakakalungkot nga yung iba Pagkakilala lang nila kay Jesus ay tao.
Yung iba naman, kinikilala nga siyang Panginoon, pero ano siya, nag-exist lang siya mula nung pinanganak siya ni Maria. Hindi tama yun. Baliktad nga eh. Akala kasi nila si Jesus naging Diyos lang, tao na naging Diyos. Merong mga relihiyon na gano'n. Kaya may mga relihiyon na kahit tao ginagawa nilang Diyos. Kasi yun ang una nilang turo, na si Jesus ay tao lang na naging Diyos. Kaya sila, pagka nagpakabanal sila, magiging Diyos na rin sila. Alam niyo, sa Pilipinas may isang sikat na ganyan, no? Anak siya ng Diyos. Yun ang title na kinuha niya. Kasi si Jesus daw ay na-promote na bilang tatay. Hindi ko alam kung saan niya dinala yung tatay, no? Pero siya na yung son. Siya na yung anointed son of God. O, kita niyo, pag ginawa mo Diyos sa sarili mo, gagawa ka na ng kalokohan. Okay? Kaya dapat gugwardyan natin, pati yung pastor natin, gugwardyan natin sa tamang turo. No, minsan, ang tao kasi, Amen. Amen. Kung ano sinasabi, Amen. Meron ka namang pukote, meron ka kontrido, sentido kumot. Kaya nga tayo dito, pinapahawakan tayo ng Bible. Kaya nga dito, dapat born again ka para ma-sense mo, maging yung tinuturo ni pastor. Okay, kaya nga pwede kayo magtanong. Kaya maganda yung Sunday school. Okay? Okay, so may mga ibang scriptures pa dyan ng pre-existence ng Panginoon. Kunwari, punta tayo sa, andyan sa baba, di ba, scripture, nabasa na natin yung 1, 1 to 3. Tingnan natin yung verse 29 ng John chapter 1. John chapter 1, verse 29. Nakalagay dyan sa baba, ng scriptures on the pre-existence. Ang sabi ng verse 29, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Alam niyo, pag sinabing Lamb of God, hindi pa yan forever na Diyos siya. Pwedeng tinalaga lang siya para maging tagapagligtas. Ano? Pero nakalagay sa verse 30, This is He, sabi ni John the Baptist, of whom I said, After me cometh a man, which is prepared before me. Ang ibig sabihin ng prepared, mas mataas siya sa akin. Pero may pangalawa sa salita, for He was before me. Alam niyo ba kung sinong mas panganay dyan sa dalawa? Sino ba ang unang pinanganak? Si John. John the Baptist. 6 months siyang nauna. Pero sabi niya, yung dumarating sa hulihan ko, mas nauna sa akin. Nang ibig sabihin nun, pre-existent. Bago pa siya pinanganak, nandiyan na siya, kaya nauna siya sa akin. Bagamat pinanganak ako ng 6 months ahead of him, pero bago pa yung kauna-unang tao, nauna na siya. So, ano pang sinabi ni John? Yung, he must increase, I must decrease, he must increase. Now, hindi rin nagpupreba muna ng pre-existent yon. Pwede kasi kunwari, yung anak, naging general, yung anak, lieutenant lang, pwede mo sabihin, mas mataas ang rango niya sa akin. Pero ito talaga yung salitang, for he was before me. Ang tinatawag dyan, nauna sa kanya talaga. No? Another verse, dyan pa rin. Ito, tandaan nyo itong mga verses na to mga kapatid, para hindi kayo nabubulabog pagka may narinig kayong binababa ang Panginoon. Sabi ng John 8:56, ito yung sinasabi ko sa inyo, your father Abraham, ang mga Hudyo kasi ngayabang nila, anak daw sila ni Abraham, ibig sabihin lahi sila ni Abraham, kasi sila yung piniling lahi. Abay sabi ng Panginoon, yung tatay yung si Abraham nga, tuwan-tuwa siya to see my day. And he saw it, and was glad. Ano? Walang ibang ibig sabihin niya, kaya nga nagalit yung mga Hudyo Ano ka? 2,000 years ago na yun Nakita ka niya? Paano ka niya nakita ngayon ka lang nag-exist. Kami nga, mas matanda sa'yo, hindi namin nakita si Abraham Anong sagot ni Jesus? Verse 57. Then, yung mga Hudyo muna, said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old. Parang matanda ang mukha ng Panginoon, Hindi siya baby face. Kasi 30 pa lang siya dyan O kaya kung 33 na siya dyan, pero sabi na, wala ka pa 50, parang exaggerated na. Sabi mo, nakita mo si Abraham, lalo sila nataranta nung sinagot niya sa 50. Then said Jesus unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Meron bang taong nabuhay ng 2,000 taon mahigit? Pero actually, doon lang sa salitang I am din, ang reference niya nung tinanong ni Moses, pagka pinadala mo ko sa mga tao, anong sasabihin ko sa kanila, sino nagsugo sa akin? Ano bang pangalan mo? Alam niyo, unang pangalan na dineclare ng Panginoon, I am. Tapos ginamit ni Jesus yung, magdududa ka pa ba na siya Diyos? Now, alam niyo, mamaya pag tinignan na natin yung pagka-Diyos ni Kristo, totoong hindi niya sinabing direktang ako'y Diyos. Pero itong mga salitang ito, walang ibang tinutumbok ito kundi sa Diyos. Yung salitang I am.
No need to say na ako ay Diyos para, hindi na. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag gwapo ka, hindi mo kailangan sabihin gwapo ako. Actually, yung mga nagsasabi sa inyo, uy, sabihin mo naman gwapo ako. Uy, ano mo naman, i-promote mo naman ako na mabait ako. Yun ang mga hindi ka bilib-bilib. Ibig sabihin ng lack of confidence. Kasi talagang hindi sila gwapo. Kaya kailangan umupa pa. Kailangan manuhol pa para lamang i-declare. Parang kami ng misis ko, pag binibiro namin mga anak namin, no? Nung nag-aaral pa sila sa elementary, sabihin mo sa ano mo, iboto ka nila ng Muse. Parang laging inaano namin yung sa anak namin, Muse. Papa, hindi ako inaano bayaran namin yung teacher mo. Pero kung natural na maganda yan, kahit hindi ka na magsalita. Minsan nga ayaw mo pero inukuha pa rin Nakuha niyo? So, another verse, Philippians. Tingnan natin, Philippians. Para lamang ma-emphasize, no? Kita niyo, hanggang dito nang yata tayo sa pero kahit na ma-introduce ko lang mamaya sa inyo yung ilang sa kabila, no? Philippians muna tayo 2:6. Ang daming verses na nagpapakita na walang alinlangan na siya ay Diyos. Pero binabaliwala ng iba, no? Ang sabi ng Philippians 2:6, who being in the form of God. Alam mo ibig sabihin ng form? Hindi ko pwede sabihin nasa anyong Diyos siya. Ibig sabihin Diyos talaga siya, no? Thought it not robbery to be equal with God. Sabihin ng iba, magnanakaw daw ang Panginoon. Kasi ginamit yung salitang magnanakaw, ano? Pero pag inaral niyo yung konteksto niya, ang ibig sabihin niya, kahit siya Diyos, hindi niya pinagmalaki, hindi niya, alam yung binantayan. Yung ibig sabihin, kailangan mong tutukan para walang magsasabi sa inyo hindi ako Diyos. Yung mga robbery, yung para kang hinhold up na, oy, sabihin mo Diyos ako oy, sabihin mo Diyos, sino magsasabi sa akin, hindi Diyos, babarilin ko. Yun ang ibig sabihin ng toket na robbery. Kumbaga, dahil talaga namang sa Diyos, kahit hindi na niya bantayan, kahit hindi na siya gumamit ng puwersa, dahil may kailangan siyang gawin. Ano yung gagawin niya sa verse 7? But made himself of no reputation. Kahit Diyos siya, pinabayaan niya muna na matanggal yung kanyang reputasyon. And took upon him. Nakalagay dyan, took upon him. Hindi siya dating tao na naging Diyos. Siya ay Diyos nga na kumuha ng anyong tao. Dati na siyang Diyos In the form of God na siya. Pero kailangan niyang bitawan muna yon. Yung anyo ng pagka-Diyos. Hindi niya tinanggal ang pagka-Diyos. May mga ibang magtuturo. O sige na, naniniwala kaming Diyos siya. Pero nung nagkatawang tao siya, nawala yung pagka-Diyos niya. Hindi na siya Diyos pag nawawala yung pagka-Diyos. Ang tawag doon, hindi niya lang ginamit. Nandiyan pa rin sa kanya, pero hindi niya ginagamit. Kasi kung gagamitin niya, hindi magaganap yung pagtubos niya sa atin. Diba? Katulad nung tinutukso siya ni Satanas, sabi niya, kung anak ka talaga ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Anak naman talaga siya ng Diyos. Pero pag ginawa niyang tinapay yun, hindi na siya magiging tagapagligtas. Kasi, ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang Diyos, no? Ano pa? Colossians, binasa na natin kanina yung Colossians 1:17. Hebrews tayo, Hebrews. Ganda ng mga verses na to, no? Lalo na ngayong magpapasko. Sana, kung talagang naniniwala kayong ang Christmas ay kaarawan o kapanganakan ni Kristo, dapat siya ibigyan natin ng regalo. Yes. Alam niyo mga kapatid, habang tayo muna, no? Last week sabi ko, magmi-meeting tayo pero hindi magawa dahil kapos tayo sa oras. Sabihin ko na ngayon, connected dito, no? Kung talagang naniniwala tayo ang Pasko ay si Kristo ang may birthday, siyang bigyan natin ng regalo. Anong gagawin natin? Sa ibang churches, ginagawa nila, may Thanksgiving sila, iba may first fruit sila. Sa akin, ang papakiusap ko lang, kung kaya nating mag-set aside ngayong December, any amount, magre-raise tayo ng pondo na ang tawag ng contingency fund dito sa pag-upa natin. Kanina nagbayad na naman kami. Paano kung sa ngayon, okay pa yung last 2 weeks natin. Palaging more than 20 ang umaaten. At na-re-raise natin yung pambayad. Hindi natin masabi ako biglang umulan. Tapos, siyam lang ang naka-attend. Kasi pinakamababang attendance natin, siyam kung pwedeng 7 nga, saan natin kukunin yung ano. So, dapat meron tayong contingency fund. Kami, mauna na kami ni Sister Amo, no? Magbibigay kami para, pangano natin yon, hindi natin gagalawin yon until such time na hindi natin nakukuha sa offering yung pag bumaba na, no? Pwede yun. Maliit na amount lang yan. Nag-set aside ka ng 5,000, o 1,000, o 10,000. Pastor, sige,
para may ano tayo. Ngayon, pag hindi natin nagamit yan, idagdag natin sa budget natin sa anniversary. Okay? Para naghahanda na tayo ng matagal. Mga kapatid, yun yung sinasabi. Punta na tayo sa Hebrews 1:2. Sabi ng Hebrews 1:2, hath in these last days appointed unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Kanina siya yung gumawa. Dito naman sa verse na to, parang ginawa ang mundo para sa Kanya. Paano nangyari pa? Pastor, sino ba talaga sa kanila? Silang tatlo. Dati Father, ginawa niya. Ang anak, ginawa niya. So, hindi masamang sabihin mo, ang mundo'y ginawa ni Jesus. Kasi talaga naman ginawa niya. Pero pag kinuha yung buong picture, ang Ama, ginawa niya rin tayo. Ang Holy Spirit, ginawa niya rin tayo. Pero ang mas matindi rito, alang-alang sa Kanya. Alam niyo, alang-alang sa Kanya? Parang kung wala pala si Jesus, hindi tayo nalikha, pati ang mundo. Yes. So, pasalamat tayo kay Jesus. Kumbaga, hindi masamang sabihin na siya yung sentrong mensahe sa Bible talaga eh. Hindi, meron nagtatanong sa akin, Pastor, hindi ba nagsiselos ang Ama? Na laging pinupuri natin si Jesus? Anak. Na laging yung anak niya? Hindi, yun ang utos niya eh. Worship niyo ang anak. No? Actually, may verse dito, unahan ko na, no? Wala pa dito, pero unahan ko na sa inyo. Ang sabi niya sa verse 6 muna. And again, sabi ng Ama, when He bringeth in the first begotten, ayan na, ibig sabihin, from eternity, first begotten ang tawag sa Kanya, into the world, He saith, let all the angels of God worship Him. Mga anghel nga na mas mataas sa atin, sumasamba sa Kanya eh. Tapos tayo, nangingimi tayong sambahin siya kasi naapektuhan tayo ng paano kung di talaga sa Diyos. Huwag ka na magduda. Sana dumating na sa punto ng buhay mo na wala kang kaduda-duda na si Jesus ay Diyos. Ngayon, pag may nakipagdebate sa'yo, possible yun na hindi mo masagot yung tanong nila eh. Pero hindi ka naapektuhan sa pagsamba mo kay Jesus. Pero mas maganda sana, kaya tayo nag-aaral na Sunday School ngayon, na bukod sa naniniwala ka, yung kaya mo pa siyang paliwanag sa iba. Ito na yun. Pagka inaral niyo itong mga talata, tumalog tayo ngayon sa verse 8. Magugulat kayo rito. But unto the Son, si Jesus yan, He saith, thy throne, ano sabi niya? Oh God. God is forever and ever. Alam niyo, ang Ama tinawag niyang God ang anak. Walang ibang ibig sabihin ng verse 8 na yan. Kasi meron na naman naglo-logic na si Jesus hindi Diyos kasi tumatawag siya sa Diyos eh. Nakapako siya, Diyos ko. Paano siya naging Diyos? Tumatawag siya. Hindi ibig sabihin Diyos ka, hindi ka pwedeng tumawag sa Diyos. Parang tayo. Ako'y tao, sinabi ko, Darwin, tao ka. Hindi na ba ako tao? Kasi sinabi ko lang na tao siya. No. Minsan mali yung logic ng iba. Pero pag hindi ka marunong sumagot, wala na. Manghihina ka na, ano? Kung Diyos siya, bakit siya nanalangin sa Diyos? Yung mga panalangin niya, bilang example sa atin, lalo na nasa katawang tao siya. Ama naming Diyos na nasa langit. Tama yun. Pero, tinuturuan niya tayo kung paano manalangin. Pero nito, napakalino na ang Ama, tinawag niyang Diyos ang anak niya. Tapos ikaw, nanginimig at tawaging Diyos yung totoong Diyos. Pero yung mga tao, ginagawa nga nating Diyos eh. May kanta nga, sinasamba. Maraming kanta, alam niyo, ino-worship ang tao. Ang mga romantic na kanta, ay, naku, pag pinakinggan mo yan, nakakapangilabot pagka Kristiyano ka na. Dapat ang Panginoon ang inaanuan natin ng mga kantang gano'n, no? So, another verse, Revelation 1:8. Revelation 1:8, last book sa Bible. Siya rin ang tinatawag na ganito eh. Sabi ng verse 8, Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Pero actually, wala nang talagang ending. Isa yan sa pangalan niya. Pag tinawag siyang Alpha and Omega, siya lahat. No? Walang nauna sa kanya, walang mauhuli sa kanya. So mga kapatid, walang tayo ng konti dito sa deity. No? Hindi natin matatapos itong deity. Tandaan nyo lang kung saan tayo magtatapos. Pero, ano ba tayo? Confirm ba tayo na si Jesus ay nag-i-exist bago pa siya pinanganak? Ang kinailangan lang sa pagkapanganak, yung katawang tao. Dahil kailangan yung para matubos tayo. No? Kasi may kailangan mamatay. Ang Diyos hindi mo pwedeng patayin. No? So yung kanyang katawang tao, kailangan. So, hindi, tandaan nyo, pati yung sunset, medyo nasa dulo ng lesson na to, no? Ako dati hindi ko alam yun, akala ko nga anak siya ng Diyos mula nung
pinanganak siya ni Maria. Hindi. Yung mga verses na binasa natin, hindi pa nga kinikreate ang tao. Begotten na siya eh. The only begotten of the Father. He was with the Father, no? Okay, punta na tayo sa deity. Actually, ito yung matindi, no? Na talagang, ang tawag ko rito, bone of contention. Kumbaga sa aso, ang laging pinag-aawayan ng aso ay buto. Expression lang ibig sabihin ng bone of contention. Sa lahat ng reliyon, ang laging pinag-aawayan, pinagdidibatihan, hindi pinagkakasunduan, pero itong susi, no? Kung kunwari, nawala kayo dito mga kapatid, nawala tayo dito, nauwi na tayo sa Pilipinas, napunta ka ng Moscow, maghahanap ka siyempre ng simbahan. Hindi naman tayo pwedeng permanenteng magkakasama sa isang lugar. Maghanap ka ng simbahan, isa sa hanapin mo, huwag na yung pangalan eh. Baptist ba yan? O ano ba yan? No? Tingnan mo, ano ba tinuturo nila sa Panginoon? Yan ang kagad mo, siya ba'y tagapagligtas? Siya ba'y Diyos? No? Pagka may sala siya sa pagka-Diyos ni Kristo, wala na yan. Pagka nagkamali ka sa turo mo sa Panginoon, ibang, parang ano yan eh, yung ibang doktrina magkakamali ka na rin. Kaya punta tayo sa deity. Number 1, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. It is sometimes argued, ito yung ginagawa ng hindi mananampalataya, that our Lord Himself never claimed to be divine. At inaamin ko na kagad sa inyo yan. Kasi minsan yun ang gusto lang nila, kung ano yung wala, yun ang hinahanap nila. Hindi, magpakita ka ng isang verse na sinasabi ni Jesus na sa Diyos, maniniwala ako sa Diyos. Alam nyo, baliw yung taong gano'n. Mangmang. No? Bakit niya ikakaho ng Diyos sa logic niya? Ang dami namang nakalagay na hindi lang yun ang prueba. Ngayon, kung gusto mo siyang filosofihin, sabihin mo, pag gwapo ka ba, kailangan ko bang ipangulunda kang gwapo ka? O kaya, ganito, kung gwapo ka ba at sinabi mong gwapo ka, matadagdagan ba yung pagkagwapo mo? Hindi. Kung hindi mo ipagsabing gwapo ka, nabawasan mo yung pagkagwapo mo? Hindi. Ganon din si Kristo. Sobrang confident siya na Diyos siya, so hindi niya kailangan isabihin sa bibig niya. Yun ang ibig sabihin ng yung yung robbery kanina na binasa natin, hindi niya kailangang pumwersa, manuto, para kailangan papaniwalain. Mas ano pa nga yung mga ganun eh. Kaya, binigyan nilang bulation ng Pandalakan ba yan? Hindi niya pinangangalundakan na kailangan sa Diyos. So, aminin mo na kagad yan pagka kinakailangan. Kunwari, at marami na ako nakausap, yun lagi yung number 1 nilang magpakita ka ika. No? Pero pagka may naipakita ka na, may iba na namang argument na naman. So, wala talaga. No? Okay, so tanda na, no doubt, nakalagay sa lesson natin, he have reasons for not doing so too openly. Hindi niya sinabing direkta, pero marami tayong papakitang talata, implied ang tawag doon, implied. At ang Pilipino, magaling tayo sa implied. Ano magaling sa implied? Ibig sabihin ng implied, hindi tawag yan eh. Ano ba sa Tagalog implied? Yung magaling tayong magpasaring o hindi natin sasabing direkta, ipinapaano lang natin sa salita. No? Parang paliwili. Palikwiligo eh. Pero may invitation ng Panginoon. May maraming ganun eh, na ikaw eh, pero hindi mo sasabing direkta. Kung hindi siya nagtututbrush, niregaluhan mo ng toothpaste. Gano'n, no? Kasubali. Parang gano'n. Magamit ng mga idioms O, punta tayo ngayon sa number 2. Talinghaga, Pastor? Pwede rin, ano? Number 2, tingnan nyo. Ito, pinuprove na natin yung pagka-Diyos niya, no? Ano ang mga prueba na siya Diyos? Alam niyo yung mga prophecy pa lang patungkol sa Kanya, wala nang ibang tinutumbo kundi siya Diyos. Ito, konektado sa Pasko. Punta tayo sa Isaiah 7:14. Isaiah, kung kabisado niyo yung Isaiah sa Old Testament. Konting oras naman tayo, no? Ang pakahalaga kasi ito, 7:14. Lalo na kayo magpapasko, ito talaga yung isang verse na sikat, no? Pero minsan, kaya nga tayo, kahit na ang celebration natin ng Pasko, yung mensahe. Sabi ng 7:14. Tama ba? Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. 7:14 pala, sorry. 7:14. Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Wala pa dyan ang pagka-Diyos, ano? And shall call His name Emmanuel. Ang isa sa pangalan ng Panginoon, Emmanuel. Pag kinumpare mo na yun sa Matthew 1:20, 1:23,
God with us. Wala. Doon pa lang sa mga pangalan na binibigay sa Kanya, wala ka ng ibang makukonklud kundi siya Diyos. Kasi isa sa pangalan niya, Emmanuel, na ang ibig sabihin niyan, ayan, nakalagay rin sa lesson natin, compare nyo sa Matthew 1:23, God with us. Huwag kayong maalis sa Isaiah, basahin natin si 9:6. Ito, mas matindi. Isaiah 9:6. Mga hula to na may parating na Messiah, no? Ang sabi ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Papaliwanag mo may pagkakaiba ng dalawa. And the government shall be upon his shoulder. His name shall be called. Ang pangalan ng Panginoon, Wonderful. Ano ang sa pangalan niya? Counselor. Ano ang sa pangalan niya? Mighty God. The everlasting Father and the Prince of Peace. Mga kapatid, isa sa pangalan niya, Mighty God. Alam niyo, pag nakainkwentro niyo yung isang grupo ng Kristiyano, sabi, ay, mighty lang siya. May pan-logic pa siya. Hindi siya almighty. Ano pa yun? Alam, pagkakaiba yun, no? Sabihin pa rin, alam niyo, may isang grupo na masyadong ina-emphasize yung pagka-Diyos ng Ama, which is tama, to the effect na inaapakan nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Hindi tama. Hindi tama. Kasi, pangalan pa lang ng parating mighty God O, balikan natin yung unang phrase. Ang sinabi niyang Quranto as a child is born, pinanganak ba si Jesus? Pinanganak ba siya? Bilang tao, pinanganak siya. Yun ang ibig sabihin ng a child is born. Pero yung pangalawang phrase na, a son is given, ibig sabihin niya, dati pa siyang son of God. Binigay lang sa atin. Hindi siya nagsimula bilang son of God, no? Kasi marami kayong ma-encounter na ibang grupo, sasabihin nila, si Jesus hindi siya eternal. Hindi siya eternal. Bakit? Kasi anak siya. No? Lagi nila sasabihin, nauna ang Ama. Well, sa tao, papayag tayo, ang anak ay laging nahuli sa Ama. Pero sa pagka-Diyos, hindi. Sabay na sabay sila. No? Kung merong eternal Father, hindi mo pwedeng sabihin may nahuli yung kanyang eternal Son. Hindi na yung eternal. Pagka eternal lang ang Father, ang anak, hindi eternal Father ang tawag doon. So, kaya may eternal Father, may eternal Son. So, ibig sabihin yan mga kapatid, yan yung nakalagay dyan, the everlasting Father. Ibig sabihin, since, wala nga simula kaya lang ginagamit lang natin salitang since the beginning. Para lamang sa isip natin, pero sa Diyos walang simula. So, mula pa sa walang simula, nandiyan na ang Panginoon. Another, ito pa, may matindi, no? Tingnan natin, tanda lang natin yung fulfillment niya sa Mark chapter 12. Mark chapter 12, para makita natin kung ano talaga. Mark chapter 12, verse 35. Ang Panginoon, sinasabi niyang siya yun Nasabi ng 12:35, and Jesus answered and said, while he taught in the temple, how say the scribe that Christ is the son of David? For David himself said by the Holy Ghost, the Lord saith to my Lord, prophecy to, sit thou on my right hand till I make thine enemies thy footstool. Therefore, David himself called him Lord, and whence he is his son, and the common people held him. Logic ito. Meron kasing prophecy na sinabi ng Diyos, yung Lord na capital letter, sa kanyang sa Lord, yung small letter O, R, D, umupo ka sa aking kanan. Diba? Sabi niya, the Lord said to my Lord, sa verse 36, sit thou on my right hand till I make thine enemies thy footstool. Pero sabi niya, bakit tinawag ni David na Lord yung anak niya? Ang hula, anak ni David yung Messiah Pero bakit tinawag na Lord ni David yung anak niya? Kung tinutukoy talaga yung anak niya na may mga anak siya ang tinutukoy talaga niyan si Jesus Christ. Kaya pwede niyang tawagin Lord. Talagang Lord siya. Kaya niya ng anak niya sa pagkatao. Nakuha niyo? Ang katawang tao ni Jesus, kailangan manggaling sa lahi ng mga Hudyo. Yun ang ibig sabihin. Kaya kahit si David, hindi niya maintindihan yung sinabi niya Doon sa Psalms, hindi ko lang makita ko sa Sabi niya, the Lord, ang Ama, sigurado yun, sabi niya sa Panginoon, uupo siya sa, yun nga, magkakaroon siya ng trono, magkakaroon ng kaharian na walang hanggan. Paano nangyari yun? Ang tinutukoy talaga ni Kristo dito, siya yun. Pero,
paano sinabi ni David na Lord? Ba't siya tinawag na Lord ni David? Siya pa rin tinutukoy si Jesus dahil talagang si Diyos. Makukuha niya sana yung logic, no? Mga kapatid, the rest, ano na tayo? Punta na tayo dun sa verse number 3 na lang. Hanggang number 3 na lang muna tayo. He certainly did claim to be divine. Repeatedly, ito yung sinasabi ko sa inyo, implication. Hindi niya sasabihin direktang sa Diyos, pero implication, ikukot ko na lang, no? Total, nandyan tayo sa Mark. Pwede ba tayong, ayun, tama yun. Nandyan na rin tayo yung verse na yun, no? Nung sinabi niya na, the Lord said to my Lord, sit thou on my right hand, I will make thine enemies thy footstool. Walang ibang tinutukoy dyan, kundi siya yun. Siya yung Lord na tinatawag ng Lord na Ama, siya yung tinatawag na Lord, panahon pa ni David. Kailan ba nabuhay si David? Si David, mga kapatid, nabuhay sa 1,000 years bago pinanganak si Jesus. Pero bakit sabi niya yung anak ko, yung magagaling sa lahi ko, tatawagin siyang Lord. Kasi magiging ano siya. So, nakuha niya, implied ang tawag niya. Hindi direct na sinabing, ako'y Diyos. Pero ang sinasabi doon, siya yung Lord na tinutukoy. O, eto, mas malinaw. Kuha tayo ng isang mas malinaw. Ayun, kanina na, yung John chapter 8, verse 56. Wala na naman ibang ibig sabihin yung salitang I am. Before Abraham was, I am. Implied yun. Balikan nga natin chapter 8. Dito kayo magugulat. Minsan, hindi lang ibig sabihin ni Jesus. Pero tingnan nyo ha. Nasabi ng chapter 8 verse 56 to 58. Ang tawag dyan, implied mga kapatid. Hindi direkta, pero walang ibang ibig sabihin kundi yun. Minsan mas malakas pa yung ganun eh. Alam nyo ba, ako mahilig akong gumawa ng tula, no? Yung mga artist, meron silang patakaran. Meron silang tinatawag na, eto, medyo unuwain nyo yung salitang to, no? Artists use lies to tell the truth. Parang baligtad, ano? Ang artist daw gumagamit ng kasinungalingan para iparating ang katotohanan. Na mahilig kasi sila sa symbolism. At pag nabasa mo yun, kung kunwari, katulad nung, may mga kanta minsan pag pinakikinggan ko kahit pang unbeliever, no? May kanta na ano sabi ni Bing Rodrigo, no? May kanta siya minsan na naalala ko, sabi niya, paano na ang pag-ibig, sampot gano'n, no? Kung ang gabi at ang puso'y magsinilamig. Mapapaisip ka eh. Ano ibig sabihin nun? Pero ang lakas ng dating nun. Ang ibig sabihin nun, wala na yung pagmamahal. Malamig na. Tama naman, malamig. Pag malamig ng gabi, lalo na, pag winter, pag gabi, mas malamig. So, pasok yung yung bang, ang konti nang narinig mo, pero ang dami mo nang nai-imagine, no? Ganyan din dito, tingnan natin, ha? Di ba sinabi niya, yung tatay niyo nga si Abraham na pinagmamalaki niyo, sabi niya sa verse 56, he rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Sabi ng mga Hudyo, parang minumura nga siya eh. Hindi totoo yan, paano ka mangyayari? Wala ka pang 50 taon, paano mo nakita si Abraham? Ikaw ay nababaliw na. Verse 58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto thee, before Abraham was. Pre-existent na yan, I am. Tapos yung pangalang I am, si Jesus, ang God yan. Sa Exodus 3:14 yan, no? Sinabi ni Moses, sino ka ba? Anong pangalan mo? Para ipakilala kita sa tao. Sabihin mo, I am, hath sent me. Si ako, ang nagsugo sa iyo. O, tingnan nyo. Now, baka iba ibig sabihin ni Jesus, tingnan nyo sa 59, para magulat kayo. Sabi sa 59, then took they up stones to cast at him. Bakit siya babatuin? Bakit? But Jesus hid himself and went out to the temple, going through the midst of them, and so, ba't siya babatuin? Bawal sa Hudyo yun. Malaking kasalanan yung pamumusong yun. Nasasabihin mong Diyos ka, na tao ka lang. So malinaw sa mga Hudyo kung ano ang tinutumbok ni Jesus. Bagamat dinideny nila. Pero napakalinaw dating sa kanila na kiniklaim niya na si Diyos. So mga kapatid, kapag ang tao ngayon na hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, kawawa siya. Pinakamangmang siya. Alam niyo nga, may isang pang logic dyan, pero later na natin aralin eh. Alam niyo ba kahit mga demon spirit sinasamba si Jesus? Sa Mark chapter 5, di ba? May isang inalihan ng masamang espiritu nung makita si Jesus, tumakbo. Sumamba kay Jesus eh. Sabi niya, Panginoon, hatulan niyo na ba kami? Kilala nila si Jesus eh. Tapos ikaw tao na merong kaisipan, di ka sumasamba sa Kanya. Mga kapatid, ang dami. Kaya tayo sana, no? Every Sunday, kung busy man tayo sa trabaho,
at least yung Sunday natin, huwag natin pabayaan. No? Mag-worship tayo kasi ang Panginoon yan. So sana, baka may tanong kayo, please idalin nyo yung lesson nyo. Kung gusto nyo i-review, kung hindi nyo naman i-review, iwanan nyo, no? Para next week ay maano natin. So may tanong ba kayo? Yan sa kwan po. Sige. John 1:3 at saka Hebrews 1:2. Anong tanong mo? Ibig sabihin pala mo bago ginawang tao si Jesus Christ, nakaplano ng Panginoon Yeah. lahat ng mga Yeah. na yan. Isa yan sa katangian ng Diyos, yung tinatawag na omniscience. Tapos yung omniscience na yun, kaya niyang tignan yung dual. Pero nakaplano na yun. Hindi pa niya ginawa. Pero kaya niya nang tignan. Pag ginawa ko ang tao, ano bang mangyayari? Alam niya na magkakasala si Adan at Eva, no? Tapos, pinlano niya na kailangan magtutubos ako. Kaya tayo, alam niya na kung maniniwala tayo, hindi. Yun ang ibig sabihin ng elected. Pero, ingat kayo doon sa salitang yun. Yung iba, masyado nilang kiniklaim yung salita na, ay, hindi na ako mag-witness. Alam na rin pala ng Diyos kung sino yung maliligtas. Hindi, kahit alam niya, may gagamitin siyang tao. Hindi pwedeng walang gamitin because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Magpagamit ka para i-bless ka. Ngayon, pastor, kung sakaling hindi ako mag-witness, maliligtas pa rin ba yung tao yun? I believe gagawa ng paraan ng Panginoon. Pero nawala yung blessing mo. Sa halip na ipagpalay ka ng Panginoon dahil nag-obey ka, nawala na. Okay, so I hope meron tayong natutunan, especially yung dalawang bagay, no? Si Kristo ay nag-i-exist kasabay ng Ama. Pre-existence. Pangalawa, o bago siya pinanganak. Pangalawa, na siya Diyos. Pero nakakatatlong punto pa lang tayo. Ang dami niyan. Ang dami niyan. No? Kaya series nga yan eh. Tama-tama. No? Tama-tama ngayong panahon ng Pasko. So tayo tumayo. Tayo pasalamat ulit sa Panginoon. Break tayo ng few minutes and then start tayo kahit na konti tayo. Hopefully, hope na may mga dumating pa. No? Pero may mga iba tayong papatiran na talagang hindi makakarating dahil may trabaho. No? Nag-abiso na. Okay? Panginoon, salamat po sa maikling oras. Pero alam po namin napakahalaga ng Sunday School Hour. Naway ipintal mo po sa kaisipan ng bawat kapatiran, especially the members of the church, na bahagi po ng aming pagpapahalaga ay ang makarating po kami ng maaga para mas maraming oras pa po kaming gamitin sa pagtalakay, lalo na po sa Bible Doctrine Hour, ang Sunday School. At dinadalangin na rin po namin ang aming worship service. Kung may iba pa kaming mga kapatira na maaari pa pong makahabol, makarating sa araw na ito, ikaw po ang magdala sa kanila para makasama namin sa napakahalagang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa mga kapatid namin hindi makakarating, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at naway sa mga susunod na linggo ay mabigyan mo po sila ng pagkakataon na makahabol, Panginoon, makasama namin at makapag-invite pa po kami ng mga bisita dahil napakahalaga po ng mga inaaral namin every Sunday. At willing po kaming gumastos ng malaking budget, Panginoon, sa pang-upa sa hotel na ito para lamang po magkaroon ng ganito kagandang lugar, kaayos na lugar, makakapag-concentrate po kami sa tamang pag-aaral. Maraming salamat po. Ang lahat po ito aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat. Alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.